Kahapon, ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan, nasaksihan ng mga mamamayan ng Gaza ang isa pang mapangwasak na pag-atake ng mga puwersang Israeli na nag-iwan ng mapangwasak na bakas at dalamhati sa mga mamamayan nito. Ang Israeli airstrike na nag-target sa isang residential area at isang katabing bodega na kumukupkop sa mga pamilyang lumikas ay tinamaan ng missile ng Israel na humantong sa pagkasawi ng mga sibilyan dahil ito sa patuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa 18 miyembro ng parehong pamilya ang nasawi sa pag-atake, kabilang ang 11 na magkakapatid. Dinala ang mga biktima at mga taong sugatan sa Al-Aqsa Martyrs Hospital sa Deir al-Balah upang malapatan ng agarang lunas ang mga taong nadamay sa naturang pag-atake. Ang militar ng Israel ay inangkin ang mga pag-atake na ang airstrike ay nakatarget sa infrastruktura ng terorista sa gitnang Gaza, kung saan ang mga rocket ay inilunsad patungo sa Israel nitong mga nakaraang linggo. Kinilala rin ng Israel ang mga ulat na ito dahil sa mga nadamay na sibilyan sa naturang pag-target ng Israel sa mga terorista. Ang pag-atake noong ika-18 ng Agosto sa Gaza ay dumating lamang isang araw pagkatapos ng isang katulad na pambobomba sa isang paaralang pinapatakbo ng United Nations sa Gaza na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 33 katao. Kung saan naglabas ng listahan ang Israel ng 17 sinasabing mga militante na sinasabing napatay sa nakaraang pambobomba, ngunit siyam lamang sa mga pangalan sa listahan ang tumugma sa mga record ng mga nasawi na individual mula sa morgue ng ospital, at ang nakakagulat pa, isa sa mga individual na nakalista bilang isang militante ay isang 8 taong gulang na batang lalaki, ayon sa dokumentasyon ng ospital. Ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas ay mas lalo pang tumaas ng husto nitong taon, kasunod ng mga serye ng marahas na paghaharap ng militar, na nagsimula sa isang sorpresang pag-atake ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre taong 2023. Ang pag-atakeng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng humigit kumulang 1,200 Israeli at minarkahan ng simula ng pinaka-nakamamatay na labanan sa kasaysayan ng Israel. Bilang paghihiganti, naglunsad ang Israel ng kampanyang militar laban sa Gaza na nagdulot ng kapahamakan sa makataong kahihinatnan na may mahigit 40,000 Palestinian na ang iniulat na nasawi mula noong nagsimula ng maghigante ang Israel sa mga militanteng grupo. Ang patuloy na salungatan na ito ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa Gaza na nag-alis ng malaking bahagi sa populasyon. Kung saan maraming Gazans ang nagpahayag ng galit hindi lamang sa mga aksyong militar ng Israel, kundi pati na rin sa Hamas dahil sa pamumuno at mga masasamang plano at desisyon nito na sa tingin nila ay nagpalala pa sa kanilang pagdurusa. Sa kabila ng pagkawasak ng Gaza, ang Hamas ay nananatiling isang makabuluhang puwersa sa Gaza na may ilang mga botohan na nagpapahiwatig na ang karamihan sa mga Gazans ay sumusuporta pa rin sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Gayunpaman, laganap din ang kawalang kasiyahan sa pamamahala ng Hamas at ang paghawak nito sa digmaan, na kung saan maraming sibilyan ang nahihirapan sa matinding kakapusan sa pagkain, mga medikal na supply, at mga pangunahing pangangailangan na humahantong sa isang makataong krisis sa Gaza. Ang internasyonal na komunidad ay nagtaas ng presyon sa Israel na magplano ng maayos ang mga Israeli sa mga pambobomba nito laban sa mga kalaban upang hindi madamay ang maraming sibilyan sa patuloy na labanan na ngayon ay humantong na sa maraming mga sibilyan sa Gaza ang araw-araw na nagdurusa at nadadamay sa digmaan na ito. Samantala, naglakbay ang kalihim ng Estados Unidos na si Anthony Blinken sa Israel upang buhayin ang natigil na negosasyon sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Subalit bigo rin itong mapahinto ang kinakaharap na digmaan sa Middle East. Ayon sa mga ulat ng United Nations, humigit kumulang 84% ng teritoryo sa Gaza ay nasa ilalim ng mga utos ng paglikas mula sa militar ng Israel na may mabigat na kargada ng mga sasakyan at kariton na nagnanavigate sa mga labi, habang ang mga pamilya ay tumatakas sa kanilang mga tahanan. Si Issam Yerad, isang Palestinian na lumipat na ngayon sa Deir al-Balah, ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa siklo ng karahasan, na nagsasabi
na sa bawat pag-ikot ng negosasyon, pinipilit ng Israel na makipag-ayos, subalit palaging tinatanggihan ng Hamas ang negosasyon, na kung saan ang maraming sibilyan ang napipinsala sa patayan na ito. Ang labanan na ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa populasyon ng sibilyan, kung saan maraming pamilya ang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay at nawasak ang kanilang mga tahanan. Ang karamihan sa mga mamamayan ng Gaza ay maraming beses nang inilipat, at ang psikolohikal na epekto sa mga bata ay mas nakakabahala. Sa kabilang anggulo, opisyal nang tinanggihan ng Hamas ang isang iminungkahing kasunduan sa tigil putukan sa Gaza, na nagsasaad na ang mga tuntuning itinakda ng punong ministro ng Israel, na si Benjamin Netanyahu, ay hindi katanggap-tanggap. Ang anunsyo na ito ay dumating pagkatapos ng kamakailang mga pag-uusap na pinamagitan ng Estados Unidos, Egypt, at Qatar, na sa simula ay nagtaas ng pag-asa para sa isang potensyal na resolusyon sa patuloy na tunggalian. Pinuna ng Hamas si Netanyahu sa pagpapakilala ng mga bagong kondisyon na pinaniniwalaan nilang sumisira sa potensyal para sa tigil putukan, na kung saan inakusahan ng Hamas si Netanyahu sa pagtatakda ng mga hadlang na nagpapahaba ng digmaan, na iginiit ng Hamas na ang panukala na ito ay hindi tumutugon sa kanilang mga pangunahing kahilingan, kabilang ang kumpletong pag-alis ng mga puwersa ng Israel mula sa Gaza at ang pagtatapos ng kontrol ng Israel sa mga tawiran sa hangganan kasama ang Egypt. Sa kanilang pahayag, pinanagutan ng Hamas si Netanyahu sa kabiguan ng negosasyon sa tigil putukan, na sinasabing ang kanyang mga kondisyon ay may kinikilingan sa Israel at hindi pinadali ang isang patas na kasunduan. Binigyang diin nila na ang anumang tigil putukan ay dapat na permanente at hindi nakasalalay sa patuloy na presensya ng militar ng Israel sa rehiyon. Inulit ng Hamas na hindi napos ang mediated ceasefire discussion sa kabila ng patuloy na karahasan. Ayon pa sa Hamas na ang kakilakilabot na mga kondisyon sa Gaza ay makabuluhang makakaapekto sa mga negosasyon, at iginiit na ang mga channel ng komunikasyon sa pagitan ng kanilang pamumuno sa loob at labas ng Gaza ay nanatiling bukas. Ang paninindigan na ito ay sumasalamin sa estratehikong diskarte ng Hamas upang magamit ang posisyong militar at pampolitika nito sa gitna ng mga internasyonal na diplomatikong pagsisikap na makipagkasundo sa kapayapaan. Ang pagtanggi rin ng Israel sa isang panukalang tigil putukan sa gitna ng patuloy na salungatan sa Hamas ay nagtaas ng mga makabuluhang alalahanin tungkol sa makataong sitwasyon sa Gaza at ang mas malawak na implikasyon para sa katatagan ng rehiyon. Ang gobyerno ng Israel ay matatag na nagpahayag ng kanilang hindi pagpayag na tanggapin ang isang tigil putukan, na iginiit nila na ang mga operasyong militar ay magpapatuloy upang lansagin ang mga kakayahan ng Hamas at maiwasan ang mga pag-atake sa hinaharap. Ang mga opisyal ng Israel, kabilang ang mga analyst, ay nagtalo na ang isang tigil putukan ay makakasira sa mga layuning militar ng Israel, na kung saan naniniwala sila na ang mga patuloy na operasyon ay kinakailangan upang pigilan ang Hamas mula sa muling pagsasama-sama at paglulunsad ng mga karagdagang pag-atake. Binigyang diin ni Myrav Zazian mula sa International Crisis Group na nais ng Israel na mapanatili ang panggigipit nitong militar sa Hamas, na nagpapahiwatig na ang anumang tigil putukan ay makikita bilang isang pag-urong sa kanilang mga madiskarteng layunin. Ang patuloy na krisis sa mga hostages ay nagpapalubha sa mga talakayan sa tigil putukan, na kung saan ang Hamas ay nagpahayag ng pagpayag na makipag-ayos sa pagpapalaya ng mga hostage kapalit ng mga konsesyon, ngunit ang Israel ay nananatiling may pag-aalinlangan sa naturang mga kaayusan sa takot na maaari nilang bigyan ng kapangyarihan ang Hamas. Tinitingnan ng gobyerno ng Israel ang aksyong militar bilang isang paraan upang matiyak ang pagpapalaya ng mga bihag o magsagawa ng mga operasyong pagliligtas sa mga hostage kung kinakailangan. Nababahala ang pamunuan ng Israel na ang pagsang-ayon sa isang tigil putukan ay maaaring magpalakas ng loob ng iba pang mga militanteng grupo sa rehiyon, partikular na ang Hezbollah na nasangkot sa mga labanan sa hangganan ng Israel. Isa rin sa tinitingnan ng gobyerno ng Israel na ang tigil putukan
ay maaaring maghudyat sa mga grupong ito na gumawa ng mga marahas na aksyon laban sa Israel, at sa gayon ay madagdagan ang panganib ng mga salungatan sa hinaharap. Sa kabila nito, lumilitaw na inuuna ng gobyerno ng Israel ang estratehiyang militar nito upang ma-corner ang mga kalaban at mga militanteng grupo. Habang pinapanood ng mundo ang nangyayaring trahedya sa Gaza, nagpapatuloy ang mga pagsisikap ng international na komunidad na makipagtulungan ang dalawang bansa sa tigil putukan at makahanap ng pangmatagalang solusyon sa tunggalian. Ang mga tagapamagitan sa digmaang ito ay nagtatrabaho ng ilang buwan sa isang 3 hakbang na plano na may kinalaman sa pagpapalaya ng Hamas sa mga bihag, kapalit ng isang matibay na tigil putukan, ang pag-alis ng mga tropang Israeli mula sa Gaza, at ang pagpapalaya sa mga Palestinian na nakakulong sa mga kulungan ng Israel. Habang ang internasyonal na komunidad ay patuloy na nakikipagbuno sa mga komplikadong labanan na ito, ang mga tao sa Gaza ay nananatiling nahuli sa crossfire, na ang kanilang buhay ay nagbago sa pamamagitan ng karahasan na bumalot sa kanilang tinubuang bayan. Bilang conclusion, ang airstrike ng Israel noong ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan ay isang kalunos-lunos na paalala ng halaga ng tao sa patuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang pagkawala ng buhay, lalo na ang mapangwasak na epekto sa mga pamilya at mga bata, ay nakakasakit ng damdamin at hindi katanggap-tanggap. Habang ang mundo ay nanonood sa kakilakilabot na mga kaganapan na ito, isa ang naging malinaw, na ang isang pangmatagalang solusyon sa hidwaan ay dapat magkasundo ang bawat panig. Ang internasyonal na pamayanan ay dapat magsama-sama upang ipilit ang magkabilang panig na wakasan ang karahasan, magbigay ng makataong tulong sa mga nangangailangan, at magtrabaho tungo sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan lamang ng pagtugon sa mga ugat ng hidwaan at paghahanap ng paraan upang maputol ang ikot ng karahasan. Ang mga civilian sa Gaza ay nararapat na mamuhay ng payapa, malaya sa takot sa mga airstrike at sa patuloy na banta ng karahasan. Panahon na para kumilos ang internasyonal na komunidad, manindigan para sa mga karapatan ng mamamayang Palestinian, at magtrabaho patungo sa kinabukasan, kung saan maaaring lumaki ang mga bata sa Gaza sa kaligtasan at seguridad. Hindi na kayang pumikit ng mundo sa pagdurusa ng Gaza, dahil ang maraming sibilyan ang mas naaapektuhan sa digmaang ito. Ang matatag naman na paninindigan ng Israel at Hamas laban sa isang tigil putukan ay sumasalamin sa isang komplikadong interplay ng diskarte sa militar, mga alalahanin sa seguridad sa rehiyon, at ang patuloy na pagtaas ng sitwasyon sa panghu-hostage. Habang ang gobyerno ng Israel ay naniniwala na ang patuloy na operasyon ng militar ay mahalaga para sa pambansang seguridad. Ang makataong halaga ng labanang ito ay patuloy na tumataas, na nag-uudyok ng mga panawagan para sa muling pagsusuri ng mga estratehiya, dahil maaaring humantong pa ito sa isang mas malawakang all-out war kapag hindi ito naagapan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.